Ako si Ben, at ang ikukwento ko sa inyo ay isang karanasang hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Isang pangyayaring naganap sa aming lumang bahay sa probinsya. Isang gabi na hindi ko makakalimutan. Bumalik kami ng pamilya ko sa aming lumang bahay sa probinsya para ayusin ito. Matagal na itong walang tao kaya't kailangan na talagang linisin at kumpunihin. Ang bahay ay luma na, may mga bahagi na nabubulok at ang daming alikabok at agiw. Habang naglilinis kami, napansin kong may isang pinto sa likod ng bahay na parang hindi ko pa nabubuksan noon. Luma na ito at may mga bakas ng kalawang. Tinawag ko ang ate ko para samahan ako at buksan ito. Ate, tulungan mo nga ako dito at buksan natin ito. Okay bunso, saglit lang. Pagbukas namin ng pinto, may nakita kaming maliit na kwarto na puno ng mga lumang gamit. May mga sira-sirang kasangkapan, mga lumang larawan, at isang kama na parang hindi na nagamit ng matagal na panahon. Ramdam ko agad ang bigat ng hangin sa loob. Habang iniisa-isa namin ang mga gamit, napansin kong may isang lumang larawan sa sahig. Isa itong larawan ng isang babae na nakasuot ng puting damit. Pero ang mukha niya ay parang malabong makilala. Kinilabutan ako at iniwasan kong tingnan ito ng matagal. Biglang lumamig ang paligid. Parang may dumaan na malamig na hangin sa likod ko. Paglingon ko, wala naman akong nakita. Napansin din ng ate ko ang kakaibang pakiramdam at sinabi niyang lumabas na kami ng kwarto. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon ako ng masamang panaginip. Nakita ko yung babaeng nasa larawan. Pero ngayon ay malinaw na ang mukha niya. Nakita ko ang babae kung paano siya pinatay at pinugutan ng ulo ng isang lalaki. Parang nangangailangan siya ng tulong at galit na galit siya. At parang may sinisigaw. Nagising ako na pawis at humihingal. Kinaumagahan, nagdesisyon akong magtanong-tanong sa mga matatanda sa baryo. Nalaman ko na yung bahay pala namin ay dating pagmamay-ari ng isang pamilyang nagkaroon ng trahedya. Yung babaeng nakita ko sa larawan ay pinatay ng kanyang asawa sa selos. At ang kwarto na yun, doon mismo siya pinatay. Simula noon, hindi na kami mapakali sa bahay na iyon. Binalak naming ibenta na lang ito at lumipat na ng tuluyan. Bago kami umalis, sinigurado kong isarado muli ang kwarto at huwag nang buksan ulit. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang takot na iyon. Hindi ko lubos maisip paano at bakit tumantong sa ganung pangyayari. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang sa susunod, ito si Ben, nagpapaalala na mag-ingat sa mga kwentong kababalaghan.